pong salamat sa hapon po ito. Once again, O God, nilito mo po kami upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, O God. Marami pong salamat sa buhay ng bawat isang patuloy, O God, na sumasamba sa iyo, Panginoon. Tunay, O Diyos, na may kilala mo po ang bawat isa sa amin. Higit mo po silang kilala, Panginoon, higit sa pagkakilala mo sa kanila. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa lahat ng magagandang bagay na ginawa mo sa amin, ginagawa mo at gagawin mo pa, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. O, pinupuli ka namin, Panginoon. Hallelujah, tunay na hapon po ito. Ikaw po ang maghuna sa aming gawain, sa aming pong pag-aaral, O God, ang banal na Santong Espiritu, ang patuloy na maging tagapagturo, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Maraming pong salamat, Panginoon. Hallelujah, tunay we can do nothing apart from you, but we can do everything through Christ Jesus, our Lord and our Savior, O God. Maraming salamat sa iyo lahat ng papuri at pasalamat, Panginoon. Ito po aming dalangin, ang lahat po sa pangalan ni Jesus, sa lahat po ay magsabi ng Amen. Ate, hindi ka na makakurong. Friday? Welcome po kayo. Magandang hapon. Kapit na ni Pastor Pastora ay hindi po kayang dugtungan o maningo. Naninigos po ako ng ibang topic. Ang galing po ni Pastora, tutuloy po nila yun. Okay. Sa hapon po ito, ay gusto kong malaman natin yung ating mga rights, hindi mga lefts, yung mga rights, yung ating pong mga karapatan. Ang sabi po sa Joshua, ang pag-aaralan po natin ay pinamagatang, what are you waiting for? Amen. Sabihin nyo nga sa kanila. What are you waiting for? Sa Tagalog, anong hinihintay mo? saan po mas marapakinggan? Sa Tagalog o sa English? Parehas. Same. Ano pa yun? Paano lang? Okay. What are you waiting for? Marami po sa atin ay hindi po ito yung tayo yung naghihintay. Okay? Ang sabi ng Joshua, the whole assembly of the Israelites gathered at the Shiloh and set up the tent of meeting there. The country was brought under their control, but there were still 7 Israelite tribes who had not yet received their inheritance. So Joshua said to the Israelites, how long will you wait before you begin to take possessions of the land that the Lord, the God of your ancestors, has given you? Appoint 3 men from each tribe. I will send them out to make a survey of the land and to write a description of it, according to the inheritance of each. Then they will return to me. Dito po sa sinabi ni Joshua,
meron pong 7 tribes. Meron pong 12 tribes ang Israel. Okay? Para dun po sa mga nagbabasa, lalo na sa mga DJ, may mga quiz, kabisado nila yan. Ang Israel po, pag sinabing Israel, ito po yung lahi na nanggaling kay Jacob. Si Jacob po, nung kinausap siya ng anghel, na naginip siya at pinalitan ng anghel ang pangalan niya from Jacob, suplante sa Tagalog, mandarambong, into Israel, then that is the time na tinawag na ang lahi niya ng mga Israelites. Okay? Mamaya po ay tutuloy pa natin ang Israelites. So, ang mga anak ng Diyos during the time of Moses and Joshua, nung po sila ay nasa wilderness, nandun na sila sa boundary ng Promised Land. Nandun na sila sa Jordan River. Tatawid na lang sila ng Jordan River, makiklaim na nila ang Promised Land. Para dun po sa mga nagbabasa at sa mga hindi pa nakakabasa, basahin niyo po para ma-enjoy nyo ang first 5 books ng Bible. So, nandun na sila. Nagpadala ng spy si Moses ng 12. Ang sabi ng dalawa, si Joshua, si Caleb, napakaganda ng binigay sa atin ng Diyos, which is flowing with milk and honey. Ang mga grapes na silaki ng baseball. At napakaganda ng lugar. Yun ang nakita nila. But the other 10, ang nakita nila, yung mga giant. Kaya nung sila ay nagbigay ng report sa amin dalawa, napakaganda ron. Ayun ay binigay sa atin ng Diyos, kuhanin na natin ang pamana sa atin ng Diyos. Ang sabi ng 10, pag pumunta tayo doon, mamamatay lang tayo. Dahil mayroong mga higante ron. And that time, nawalan po sila, majority of the spies ay nawalan ng tiwala sa Diyos at nag-agree po ang majority ng more or less 2 million na mga Israelites that time. And because of that, hindi po sila nakapasok agad-agad doon sa Promised Land. At sila po ay nag-wander ulit doon sa desert ng 40 years hanggang yung 600 na 20 years old pataas ay mamatay sa desert. Walang natira maliban kay Joshua at kay Caleb, lalaki at babae. Namatay po muna silang lahat sa desert within 40 years. Dahil po, hindi sila nagtiwala sa Diyos. Diyos na mismo ang nagsabi, yan ang binibigay ko sa inyo. Yan ang inheritance nyo, sasamahan ko kayo. Sa araw po, sa init na araw, sa disyerto ay binakasan sila ng ulap ng Diyos para sila hindi mainitan. Sa gabi po na malamig ay naglalagay ang Diyos ng pillar of fire para sila po ay initan. Meron po silang aircon sa araw at meron silang heater sa gabi. Ganun po kabait ang Diyos sa kanila. But, hindi po sila nakapasok that time. At yung promise ng Diyos, the very promise and plan of God para po sa mga Israelites ay pagpalain sila through Promised Land. Ang Promised Land po, ang ibig kong sabihin niya, ay kasaganahan. But this time, after 40 years na mag-wander sila, namatay yung more than 600,000 na mga 20 years old pataas, and after noon, puro ang mga natira noon ay matapat na sa Diyos at nagtitiwala sa Diyos. And on that time, sila po ay nakapasok sa Promised Land. Pero nung nasa Promised Land na sila, as per instruction ng Diyos kay Joshua, ay palayasin nila, patayin, ubusin ang lahat ng mga nakatira doon sa Promised Land. At isa-isa nila itong pinatalo. Si Caleb, binigay niya yung portion ng Judah. Ang sabi ni Caleb, kung sinong makaubos niya sa mga higanti diyan, ibibigay ko ang anak kong babae in marriage. At yun po ay minuha ng kapatid niya. At nakuha po niya. But this time, after ng
sila po ay lumaban after na in-claim nila yung kanilang mga promised land. But this time, ang sabi ni Joshua, ang sabi nila kay Joshua, ang sabi ng Joshua 18 verse 2, but there were still 7 Israelite tribes who not yet received their inheritance. Sila po ay parang nagrereklamo. Joshua, bakit hindi pa namin nakukuha yung para sa amin? 7 tribes. 12 tribes po ang Israel, pero isa po ni Joseph ay 2 portion, si Ephraim at saka si Manasseh. At yung Levites po ay wala pong inheritance dahil sila po ay priest. Yung pong tithes nila ay doon na pupunta sa mga priest, sa mga Levites. Okay. Ang sabi nila, yung inheritance namin, kumbaga sa mana, di ba? Yung mga magulang, kahati-hatiin na yan sa mga anak. Pero minsan, buhay pa yung magulang, inaamin ng isang anak. So, yung mga lupa pa lang yun. Pero ito, ang sabi ng Diyos sa kanila, eto, hati-hati kayo dito, 12 tribes. Pero matapos silang lumaban ng ilang panahon, sabi nung sabi kay Joshua, yung 7 tribes wala pang inheritance. Alam niyo po kung anong problema? Ang problema ay hindi si Joshua. Ang problema ay hindi yung promised land, hindi yung portion nila. Ang problema, yung 7 tribes mismo, ayaw nilang possess. Ayaw nilang labanan. Ayaw nilang puntahan, talunin yung mga inheritance na nakalaan sa kanila. Sa madaling salita, sa mga ilang panahon na nakaraan, they were satisfied of what they have. Kontento sila dun sa kalagayan nila na nakikihingi-hingi lang, umi-extra lang dun sa mga naipamigay ng inheritance. At yung para sa kanila ay hindi pa nila nakukuha. Actually, ang kailangan lang nila ay i-possess, repossess, kuhanin, at kinakailangan nilang i-depossess kung sino man ang mga naroroon, kinakailangan nilang paalisin. Amen. So, tayo po, mayroong mga bagay na pinapangako ang Diyos sa atin. May mga magandang bagay ang tanong ng Diyos sa atin. But sometimes, ay nakukontento tayo for what we have and what we are. Kaya ang sabi ni Joshua, what are you waiting for? Sabihin niyo sa katabi niyo, bago matulog, what are you waiting for? Sabi niyo, pwede nang matulog. Kailangan Tagalog para mas nakakagising. Sabihin niyo sa kaliwa niyo, Tagalog. Ano ba hinihintay niyo? Sabihin niyo na. Baka hindi ko na magkikita. Okay. Merong mga plano ng Diyos, mga blessing na nakalaan sa atin, which is the original plan of God, na marahil ay iniisip natin na parang 1 year mo lang pinagpe-pray ay hindi mo ba nakukuha. 2 years na. 3 years na. 20 years ka na Christian. Yung prayer mo nung 20 years ago ay pareho pa rin ang hinihingi hanggang ngayon. Sometimes kasi yung hinihingi natin ay sa atin na yun. Katulad ng promise land, sa kanila na yun. They are the righteous heir o tagapagmana doon, binigay ng Diyos. Pero ang sabi ng mga nakatira doon ay sa amin to. Ang sabi ng mga Israelites ay bigay sa amin ng Diyos to. Sino sa kanila tama? Sinong tama sa kanila? Ang sabi ng nakatira sa promised land, sa amin to. This is our native place.
Sabi ng mga Israelites na lumusot doon, regalo ng Diyos sa amin to. Sino sa kanila tama? Yung sa ilay. Yung pinagregalo sa Pareha silang tama. Technically kanila talaga yun. Pero ang may-ari noon, tunay na may-ari ang Diyos, inilipat yung pag-aari sa mga anak niya. At yan po, kung bakit hanggang ngayon ay hindi magkakasundo yung dalawang lahi. Kasi pareho silang tama. Amen. So, nung nandun na sila, itong pito na to ay sinasabihan ni Joshua. Ang sabi ni Joshua sa kanila, ano sabi ni Joshua? how long? Ang question, yung inheritance na yon ay para sa mga Israelites. Ngayon, para sa atin ba yun? Amen o amen? Amen. Amen. Yung iba, hindi maka-amen. Okay. Hindi tayo sigurado, kaya hindi tayo maka-amen. During the time, 100% yun po ay para sa mga Israelites. Para po sa lahi ni Abraham through Isaac and through Jacob. But, when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, because Jesus Christ died for us, tayo po ang pinatawag ng mga Gentiles. Dalawang klase lamang ang tao sa mundo, Jew, mga Hudyo, and Gentiles. Kung hindi ka Hudyo, Gentiles ka. At ang pangako po ng Diyos ay lamang sa mga Israelites. At tayo po ay mga Gentiles, wala po tayong parte doon. But because of what Jesus Christ did on the cross, lumigay niya ang kanyang buhay, ito po ay na-open sa mga Gentiles. Kaya yun po pinag-aralan natin mga nakaraang araw. Yun po ay ginawa ng Panginoon. Ang beneficiary po noon, mga Gentiles specifically. Tayo. Dati para sa mga Jew lang yun. Pero dahil sa ginawa niya, inopen niya, kaya tayong mga Gentiles, especially tayong mga Pilipino, ay nagkaroon ng karapatan upang magmana ng mga promise ng Diyos. Kasama na tayo ngayon, we are spiritually related to Abraham. Tayo ay mga lahi ni Abraham spiritually. If you accepted Jesus Christ as your own Lord and Savior, tayo po ay nagiging anak ng Diyos. Nagiging spiritual Jew. Amen. Kung hindi nyo pa alam, tandaan natin yan. Lahat ng pangako ng Diyos sa Bible para sa kanyang, para sa mga Israelites, para sa lahi ni Abraham, ay para po sa atin din, mga spiritual Jew. Ang una pong bagay na dapat po natin malaman para alam natin kung ano ang i-repossess natin. Dapat malaman natin kung yung mga bagay na pinangako ng Diyos sa atin. Ang sabi po sa number 1, we must be familiar with the promises of God. Amen. Ang sabi ng Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Napapahamak daw ang mga anak ng Diyos dahil sa walang kaalaman. Hindi niya alam yung kanyang mga rights. Hindi niya alam yung mga bagay na pinangako sa kanya ng Diyos. Hindi niya alam yung magagandang bagay na pinaplano ng Diyos sa kanya. Katulad ni Satan, na sabi ni Satan, gusto niya ang mga anak ng Diyos ay maghirap. Mapunta ka man sa langit, maghirap ka man lang sa lupa. Kaya minsan, ang mga tao sinasabi nila, kaloob ng Diyos sa akin na maghirap ako. Kaya dito na ako mamamatay sa kahirapan. Hindi po. That is the deception of the devil. Ang tunay kong plano ng Diyos sa bawat isa sa atin na tumanggap sa ating Panginoong Jesus as our Lord and Savior ay magkaroon ng tunay na promise land habang tayo po ay nandirito pa. Ang sabi ng 2 Corinthians 1:24, no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Lahat ng magagandang pangako ng Diyos ay yes. And amen. Yes na yes. Amen. Amen. Sabihin niyo sa Panginoon. Yes and amen. Hindi naman yun ang gusto ko sabihin. Ano
Ano pa ang inihiyan? Kailangan natin ng malinaw na vision kung ano ang inihanda ng ating Panginoon para sa atin. Marami pong mga Kristiyano ang still in bondage dahil hindi nila alam kung para saan yung ginawa ng Christ. Ang ginawa po ni Christ ay hindi lang i-save tayo spiritually, yung ating mga kaluluwa, hindi lang pakawalan tayo sa kasalanan. But ang ginawa ni Christ is to save us, to heal us, to prosper us, to deliver us, and to give us a prosperous life. Yun po ang original plano niya sa atin. Ang sabi dito, the devil's greatest fear is that we will discover who we are in Christ and what belongs to us, that we will take possession of our inheritance. Yun ang kinatatakutan ng demonyo, yung malaman natin kung sino tayo sa harap nating Panginoon. Malaman natin kung ano ang magagandang bagay na nilaan ng Diyos para sa atin. Yun ang kinatatakutan niya. Kaya kapag wala sa atin yun, tayo ay namumuhay ng substandard life, ay kumukuyakoy ang demonyo sa atin. At hindi tayo masyadong gagabalain dahil yun yung plano niya, yun ang gusto niya mangyari. Sometimes may question, Brother Jude, bakit for 5 years, 20 years, 1 year ng pagiging Kristiyano ko, bakit parang hindi ko naman nararamdaman ang Diyos sa buhay ko? Parang wala akong natatanggap. Parang wala namang nagpe-pray ako, nakalabilin ako ng Diyos. Atangin niyo pa ako. Magpakita sa akin para malaman ko na meron talagang Diyos na buhay. Marami pong ganyan klase ng question. Gusto nila ay makita nila ang Diyos katulad ni Moses. Ang sabi ni Moses, magpakita ka sa akin. Ang sabi ng Diyos, hindi mo ako pwedeng makita ng harapan, mamamatay ka. Kaya ang ginawa ng Diyos, tumaan siya kay Moses, ilagay niya si Moses sa isang mataas na lugar. Pinakpan niya ng kamay niya si Moses habang siya ay dumadaan at siya ay nakatalikod na. Pinagdan niya ang kamay niya at nakita ni Moses ang likuran ng Diyos. At hindi siya namatay. Dahil kung sino man na nabubuhay na tao na pwedeng makita ng harapan ng Diyos. Amen. But the point is, sometimes, yun ang gusto natin mangyari. Ngayon, pag pinagbigyan tayo ng Diyos, baka tapos na ang chapter ng buhay natin. Marami pong tao sa ngayon, kahit na Christian pa, ayan pa rin ang question. Parang hindi nila nararamdaman ng Diyos. Meron pong isang lalaki, nagkaroon siya ng depresya sa kanyang spinal. Namumuhay siya ng regular. For 30 years ay namumuhay siya ng regular at normal na tao. And suddenly, bigla po siya nadadapa. At for 7 years, siya po ay na-bedridden. At ang nakagalaw lang po sa kanya ay ang ulo niya. Ang kamay niya at ang paa niya ay hindi niya na igagalaw. Ngayon po, slave siya ng sarili niyang katawan. Amen. Mas masahol pa siya kay Nick Butchik. Ano ba pronunciation? Buyasik. Buyasik. Parang buyasik. Butchik. Okay, huwag Butchik para Chinese na ang kami o yung bigyan. Okay. Siya po ay na-bedridden. At ang sabi niya, siya po ay dinalaw ng mga pastor. Ang sabi niya, for 7 years ng buhay ko,
na ako ay bedridden at ulo lang ang nakakagalaw. That is the most years na nalaman ko at nararamdaman ko na mayroong buhay na Diyos. Bakit po? Kasi nung siya po ay normal, hindi niya na-acknowledge sa presensya ng Diyos. Kung ano lang ang ginagawa niya, nung siya ay wala nang magawa, ang sabi niya, how many Bible schools online ang natapos niya for 7 years? How many preaching? How many Bible study? Napakarami niyang natutuhan at nakilala niya ang Diyos ng napakalalim na paraan. Doon sa mga panahon na siya ay bedridden, naramdaman niya at naranasan niya ang tunay na presensya ng Diyos. Ngayon tayo malakas pa. Malakas pa tayo. Hinihiling natin na maranasan natin ang Diyos. Huwag naman kagaya niya. Dapat ngayon pa lang, maranasan na natin. Ang Diyos po ay kumikilos on His own way at dapat po ay nararamdaman natin at nararanasan natin. Ako po personally ay nararamdaman ko, nararanasan ko na ang Diyos ay tunay na buhay sa akin pong buhay. Noon po Wednesday, yun pong anak ko na nag-enroll sa UP, yung bagong graduate ng high school, sinamahan po siya ng misis ko. Bumaba po sila ng metro station sa Ayala. At nung sumakay na po sila ng bus, papuntang Pasita, ay merong isang lalaki na sumisiksik doon sa anak kong lalaki. At yung pong bag niya na nasa likuran niya ay na-slice. Nakuha po yung kanyang cellphone, yung Xperia Z. Ang bili ko po nun ay 2,400 dirham. Nakuha po ng kalaban. Pero hindi pa po tapos sa laban. Amen. Ang sabi nung ate na nasa harap nila, ang sabi, yung cellphone nyo, kinuha ng mama na nakaitim. At yung misis ko at yung anak ko ay bumaba ulit at hinanap. Sabi ko, bakit hahanapin ito? Delikado yun, di ba? Meron na panghiwa eh. Na-slice nga yung bag niya eh. So hinanap, hindi naman ang mukha ng misis ko, pero yung anak ko na mukha niya. So hinanap nila at nakita ng anak ko nandun sa kabila, tumuwid na. Di ba may mga bakal dun sa Ayala? Nandun sa kabilang bakal tumuwid. At nilapitan nila. Nakatayo, hindi tumatakbo, hindi umaalis. Nilapitan ng misis ko. At paglapit nila, inabot sa kanya yung cellphone. Nakangiti pa. Sabi ko, sinabi, wala, nakangiti lang eh. Tapos umalis na. So, nakabalik. Dalawang bagay po ang pwedeng nangyari. Pangalawa marahil ay nakita niya na namukhaan siya. O kaya ay, siyempre mahal yung cellphone eh, dapat magkaka-interest siya, di ba? Namukhaan siya at hindi niya alam kung anong gagawin niya. At ang una po ay maaaring tinutukan siya ng anghel ng Diyos. Hindi siya makaalis. Sabi siguro ng angel, pag tumakbo ka, kakalabitin ko to. So, hindi na lang kung ano yun. At siya po ay pagkaabot niya na nakangiti pa raw. Sabi ko sa miss ko, bakit pinuntahan niyo ba? Sabi niya, hindi niya alam sa pinuntahan niya. At nung inabot nga sa kanya ay nakangiti pa daw. Pag-abot, wala naman sinabi. Tapos umalis na, tumawid na ulit. So hindi niya na pinansin. Amen. Sometimes po ang Diyos ay kumikilos sa isang literal na paraan. Amen. Na hindi natin sulat akalain.
Noong 2011, nagbakasyon ako, ganun din po yung nagsabi na ikwento ko na sa inyo. Yung wallet ko po na merong 24,000 pesos nahulog alas 7 ng gabi sa tricycle. Nahulog sa daan. At pagkatapos ko, bumalik ako, pinuntahan ko, binibay ko na, sumakay ako ng tricycle. Hindi ko na nakita. Pabalik, doon uli kami dumaan. Hindi ko na rin nakita. Pagdating ko sa bahay namin, hindi pa ako pumapasok ng gate. May pumarada na isang tricycle. Ang sabi niya, dito po ba nakatira si Ron po? Visto yun. Doon po, Salsa Junior. Junior po kasi ako. Ayan, June. So, ang sabi ko sa kanya, alam ko na, kasi doon sa wallet ko, isa lang ang pwedeng makakuha ng address, yung driver's license na. Tapos, puro UAE card na yun. So, wala siyang makukuha doon, wala, hindi niya makikita, buti nandun yung license ko. Tapos, ang sabi ko sa kanya, ako yun, sabi ko, hinihintay nga kita eh. So, kasi hindi ko nararamdaman na parang nawala na siya eh. Yung wala ng pag-asa. Nararamdaman kasi natin yun. So, nung sabi niya sa akin, nung dumating siya, kasama niya yung asawa, niya kami kalong pang anak. Diba? At sabi niya, sabi nung babae, yung babae ang spoke sa person niya, ang sabi niya, ay born again po kasi kami. Hindi po namin kaya kumuha ng hindi sa amin. Amen. At sinori po nila sa mga salita. Meron pong cash na peso ay binigay ko na sa kanilang lahat. Huwag niya tanong kung magkano. So, ang alam ko ay, kaya nahulog yun, ay nangangailangan ng mga tao yun. At tumatanggi din, pero pinilit ko. Ang sabi ko, kailangan nyo yan. Kaya yan nahulog dahil gusto kayong ipagpalain ng Diyos. At bakas ko sa kanilang mga mukha yung kasiyahan. Siyempre, mas masaya ako kaysa sa kanila. Amen. Kasi nandun yung mga cards, nandun yung mga credit card din. Ngayon po, kung hindi nyo pa nararanasan ang Diyos sa buhay nyo, this is a time. Kahit sa mga simpleng bagay. Meron pong isang Iraqi. Alam niyo po, meron ako natin isang testimony. Dito po sa Middle East, tens of thousands ang naboborn again. Ang natanggap sa Panginoon. Mga Muslim, sila po ay hindi sinesharan. Sila po ay ini-encounter ng Diyos personally. Meron pong isang Iraqi. Ang sabi niya, siya po ay kasama sa tauhan ni Saddam Hussein. Ang sabi niya, dumating ang isang araw, siya po ay nanaginip at kinakausap siya ng Diyos. And for 7 years, siya po ay, ang trabaho po niya during the time ni Saddam ay dalawang bagay lang. Ang sabi niya, ang trabaho ko, gumawa ng passport at pumatay ng tao without feeling. Yun lang ang trabaho niya. Gumawa ng passport at pumatay ng tao without feeling. At siya po ay pinakausap ng Diyos. Tumakas na siya, pumunta siya ng Amerika. Pinakausap siya ng Diyos for 7 years. Not 1 day, not 1 week, not 1 month, not 1 year. 7 years continuous, every day, kinakausap siya ng Diyos. Sa haba na yun, ang sabi niya, may kailangan sa akin ng Diyos. At sa 7 years na yun, siya po ay na-born. And he accepted Jesus as his Lord and Savior. Naranasan niya ang pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. At ang sabi niya, babalik ako sa Iraq and I will share to them yung pag-ibig ng Diyos. Sabi mong kausap niya, paano ka babalik? Iwatit ka nga ron. Ang sabi niya, I will make passport. Kasi yun ang trabaho niya. Amen? Ang Diyos ko ay umi-encounter. Umi-encounter ng Diyos ng maraming kaparaanan. Katulad ni Paul na encounter niya ang Diyos personally.
sa atin po, sa mga nabuborn again, na-encounter natin ng Diyos, sometimes yung nagpe-pray sa atin. Meron nag-share sa atin. At ang pinaka-worst thing kapag may sakit at mamamatay na, lahat ng mag-share ay tinatanggap na. Na-encounter ang Diyos. At karamihan po sa atin, yung mga mabubuting tao na katulad ng mga narito, ay nililegalize ng Diyos sa kanilang kabutihan at sila po ay madaling tumatanggap sa Panginoon. Amen. 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 Ganun po natin nararanasan ng Diyos. God's love is without limit. Amen. Amen. God's grace is without measure. Amen. And God's power has no boundaries known to men. And is giving and giving and giving it again and again and again sa bawat isa na tumanggap sa ating Panginoon as their Lord and personal Savior. Pinibigay ng Diyos, pinaparanas niya ang kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin. At ang isang tao na hindi niya nararanasan ang Diyos sa buhay niya, yung mga taong iyon is in great danger in every moment of their lives. Kapag hindi mo nararanasan ng Diyos sa buhay mo, ay nandun ka sa peligro. Amen. Amen. Kaya, I challenge everyone na sa gabing ito ay mag-pray po tayo. Sabihin natin sa Lord, Lord, I want to encounter. I want to feel your presence. Ipakita mo sa akin, ipakita mo sa akin, in so many ways, mararamdaman niyo po. Mararamdaman natin. Ako po ay nararamdaman ko kung paano ako ay sinasamahan ng Panginoon. Amen. Ang pangalawa po, we must fight for it. So, sabi sa verse 3, so Joshua said to the Israelites, how long will you wait before you begin to take possessions of the land that the Lord, the God of your ancestor, has given you? Sabihin nyo sa katabi nyo. What are you waiting for? Ano pa hinihintay nyo? Sabihin nyo na. Okay. Kinakailangan ay ipaglaban natin. Last time po ay share ko doon sa post-encounter number 8. Andito na po yung teacher nyo, si Pastora Nilda, about spiritual warfare. Yun po sa chapter 8 na spiritual warfare, si Daniel po, na binigay ng Diyos yung prayer niya at within 21 days ay hinarap po ng Prince of Persia. Meron po tayong equivalent na spirit word. Ang bawat lugar natin sa buong mundo ay merong equivalent na spirit word. Kung ano nangyayari to sa spiritual realm na yon ay siyang magmamanifest dito sa lupa. Katulad ng nangyari kay Daniel, since siya po ay nasa Persia at that time, yung answered prayer na dinala ng angel, messenger ng Diyos, ay na-capture ng Prince of Persia. At within 21 days ay hindi siya nakalis at tinulungan siya ni Archangel Michael. At yun lang yung time na siya ay nakalis at na-deliver niya kay Daniel yung answer sa prayer. So sa spiritual world po, nandiyan po ang battle. Lahat ng bagay, lahat ng marahil sagot sa prayer natin ay na-stack na doon. Nung nasa Pilipinas pa tayo, yung Prince of Philippines, yung prayer mo ay nakahon. Hanggang ngayon, yung angel na may dala ng prayer mo ay hindi pa makatakas. Nasa Dubai na tayo, yung Prince ng lugar na ito, yung prayer mo na increment, yung mas mataas na pwesto, hindi sa opisina niyo nakabinbin. Nakabinbin yun sa spiritual world. So, kinakailangan nating labanan. Kaya meron tayong tinatawag na binding and loosing. Matutulungan natin yung angel na may dala
ng answered prayer natin kapag tayo nagpe-pray at tinatalian natin yung gawa ng diablo. Whatsoever we bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever we loose on earth shall be loosed in heaven. Amen. Baliktad. Whatsoever we loose, correct, tama po. Whatsoever we loose on earth shall be loosed in heaven. Amen. Kapag pinag-pray mo rito, tinalian mo, pinakawalan mo, makakawalan sa langit. Yung langit na yun ay hindi kingdom throne of God. Yung langit na yun ay hindi atmospheric heaven. Ang langit na yun ay spiritual world. Nandun ang tunay na battle. At kapag pinalian natin yun ay magpapakawalan yun at makakarating sa atin. Ang amin pong mga prayer. Amen. So, kinakailangan po natin lumaban. Alam niyo ba ang mga Israelites kung gaano karaming daan ang ginawa nila bago nila na-possess yung promised land? Alam niyo kung gaano karami? Napakaraming kingdom ang pinalo nila. At na-possess nila yun. At aside from that, meron pa rin 7 tribes na hindi nakakakuha ng kanilang possession. Noong pong November 1947, history. November 1947, nung i-declare ng United Nations at ng British na ibibigay sa mga Jew ang Israel, ay nag-oppose po ang mga Arab countries. During the Old Testament, meron po tayong konting trivia. Yung Hebrew po, ang na Hebrew ay ginagamit yan kay Abraham at sa mga lahi niya, sa kanya mismo, Hebrew ang tawag sa kanila. Kasi sila po yung nagsasalita ng Hebrew that time. At ang sabi ng isang iskola ay maaaring nanggaling yun sa pangalang Eber, which is yung lolo ni Abraham. Ang ibig sabihin ay Hebrew. Ngayon po, yung kay Jacob, yung lahi niya, ang tawag naman doon ay Israelites. Hindi po Jew. Yung Israelites during the time of Moses, ni Jacob, ni Joshua, ang tawag po sa kanila ay Israelites. Ang Jew po na term ay pumasok lang after na yun pong nagkaroon ng split of kingdom. Ang Israel po, during the time ni David at ni Solomon, ay Israel pa siya. At buong Israel pa po at sila po ang nakatira sa bayan ng Israel. And during the time of Assyrian, noon pong nawala na si Solomon, yung anak niya si Rehoboam, ay nahati po ang kingdom. Natira lang 2, Judah at Benjamin. Ang 10 pong tribes ay nagsama-sama, sila po yung Israel. Na-capture po sila ng Assyrian Empire. After sila makapture ng Assyrian Empire, ang Judah po ay hindi na-capture. Ang Judah po, lahat ng hari dito ay nanggaling kay David according to the promise ng Diyos kay David na walang lahi, ang magiging hari sa lugar niya ay walang lahi mo, lahat ng magiging hari o lahat ng hindi mawawala ng hari sa nagaling sa lahi mo. So, okay. Yun po ang promise ng Diyos. Kaya po ang Judah, lahat ng hari niya na nanggaling kay David. Hindi po sila na-capture ng Assyrian. At yung Assyria po ay tinalo ng Babylon. Pagkatapos sila talunin ng Babylon, na-capture na po ang Judah. At tinawag silang Judean. At yung Judean na yon ay na-translate na nung lumabas na ang English language as Jew. Kaya po sinabing Jew ay mga Judean. Kaya yung ibang tribes ay nahawa na rin. Pwede nyo gamitin ang term na Jew sa panahon natin. After ng Babylon ay pwede nang tawagin na Jew. But before that, hindi pa sila, kapag ang kinukwento mo ay before Babylon time, ang tawag sa kanila ay Israelites. Okay po. Ngayon po, noong 1947, November,
ay ginyera sila ng mga Arab countries dahil ayaw pumayag. At ito pong British colony, ang nag-ahari that time ay Turkey. Ang Babylon po ay tinalo ng Persia. Babylon po ay Iraq, tinalo ng Iran, which is Medo-Persia. Ang Persia po ay tinalo ng 300 Spartan. Yung Greece, because of the 300 Spartan, tuloy po yun, nagkaroon sila ng courage, tinalo nila ang Medo-Persia. Na minsan panaginip ay parang hindi kayang talunin. And after ng Greece, tinalo po sila ng Rome. At the time of our Lord Jesus Christ, ang Israel po ay wala pang sariling bansa. Walang sariling state since na sila ay na-capture ng Babylon. At ang Roman po ay tinalo ng Philippines. Tinalo po ng Turkey. Ang Turkey po ang naging hari dito sa Middle East. At ang British po ay tumulong sa mga Arab countries para makawala ang mga Arab countries sa Turkey. Kasama po dyan ang Saudi Arabia. At nung British na po ang nag-ahari, ay pinalaw nila na bumalik sa Israel, which is Palestine during that time. Yung po lugar na yun ay hindi Israel. Which, ang lugar po niya, ang tawag po doon ay Palestine. Umayag ang British na magkaroon, bumalik yung 600,000 na mga Jew that time. Very significant po yung 600. Yung namatay, before na mag-cross, 600. Tapos yung nakapasok, nung bumilang sila ng army, 600,000 yan. Ngayon po, pumayag ang British na magpasok na ng mga 600,000 na mga Jew galing sa Europe. And yung 600,000 na Jew na yun na yung nagsamula ng kanilang plano, yung project na tinatawag nilang Zionist. Ang tawag ng mga Jew sa Israel, which is Palestine that time, ay Zion. So, nung dineclare ng United Nations, nag-upos ang mga Arab countries at ginyera po sila. Yun po ang naging start ng civil war. At hanggang May, sila po ay binigera, and until May 14, 1948, sa May 14 po, ay magse-celebrate ang Israel ang kanilang Independence Day. Kaya mababasa nyo sa Facebook, maraming babagi sa kanila. So, binigyan po sila, pero wala silang nagawa. Sa Tel Aviv po ay dineclare na ang Israel ay isa ng state. And after that, hindi pa po natapos. Ganun po nila, nire-repossess ang kanilang bayan. During that time po, nawala ang mga Jew sa bayan ng Israel, which is Palestine that time, hindi po ito productive. Yung grapes na ganyan kalaki, ay buto lang. So, hindi siya nagpo-produce. Bakit? Kasi po, co-terminus sa pag-occupy ng mga Jew, ng anak ng Diyos. Kahit sino ang ilagay mo dyan, kahit pinakamagaling na agriculturist, kapag hindi siya Jew, hindi po yun magiging successful. Parang yun po ay nakalaan specifically para sa kanila. And we are spiritually Jews. Amen? Amen. Meron po mga nakalaan para sa atin. Hanapin na natin yan. Hindi pa po tapos sa laban. After noon, na sila ay na-declare, lalo pong nagalit ang Arab countries. The next day, after ng May 14, the next day, doon po sa itaas, ay nilusob sila ng Libya, nilusob ng Lebanon, sa taas po ay nilusob sila ng Iraq, sa bandang kanan nilusob sila ng Syria, at sa bandang gitna nilusob sila ng Jordan, sa ilalim ay Saudi Arabia, at sa pinakagilid na kaliwa nilusob po sila ng Egypt. Sabay-sabay po yun. Ilan lang sila, napaka-konti po. Pero alam niyo po, habang nilulusob sila, according to the statistics na nabasa ko, sabi doon, kung ilan ang namatay na Jew, ilan ang namatay na Arabo na kalaban, ay lagi pong mas maraming namamatay sa kalaban nila. Pero sabay-sabay po yung lumusog at isa-isa po nilang pinalo yun
During the time, ang binigay po sa kanila ay kalahati lang ng Philistine, hindi isang buo. Kalahati lang, ayaw pumayag ng mga Arab countries, kaya galit na galit po sila sa Israel. Hanggang ngayon, pag pumasok ka doon, hinatakan ng passport mo ng Israel, hindi ka na makakapasok dito. Walang single na Jew na nasa Middle East. Lahat po ay marami na nasa labas. So, ganun po ang nangyayari sa kanila, ang laban nila, ang battle nila, just to repossess what God has promised to them. Amen. Amen. Hindi po sila natatakot. At dahil kasama nila ang Diyos, sila po ay nagiging victorious. Amen. Amen. So, kailangan po ay ipaglaban natin yan. Ang sabi minsan ay Brother Jude, pagdating ko sa langit, doon ko i-claim lahat ng pangako ng Diyos. We don't need money in heaven. We don't need healing in heaven. Amen. Pero kasama yon sa mga pangako ng Diyos sa atin. So, kinakailangan dito pa lang ay ma-claim natin yun. Kinakailangan magkaroon tayo ng tinatawag na aggressive faith katulad nila. Since pinangako sa kanila ng Diyos yun, pinapanindigan nila, pinaglalaban nila. Minsan, meron na tayong difficulty sa buhay, ay umatras na tayo. Sinig, Buyachik. Says nga na kung tama ako. Buyachik. Huwag butitik. Napakinggan ko yung kanyang testimony before, talagang hopeless siya. Nag-attend din siya ng magpakamatay. But when he realized and when he experienced that God, sa kanya pong buhay, naranasan niya ang buhay ng Diyos. At ang Diyos po ay ginagamit siya mightily. Na maraming pong tao ang nabebles sa buhay niya at naboborn again sa buhay. Because of this aggressive faith, hindi siya nagpakano sa kalagayan niya. How much more tayo? Amen. Tayo po ay mga malalakas pa. Ang promise lang po ng Old Testament. Ito po yung kauna-una ang sinir ko. Yung unang panahon. Panahon pa namin nila. Okay. Hindi po natin ang promise po ng Diyos, na promise land, hindi po siya heaven. Sa 1 Corinthians po yan, chapter 10, ang sabi ni Paul, yung nangyari sa Egypt sa panahon ni Moses, that time ay isang halimbawa ng nangyayari sa atin. Yung Egypt, ang ibig sabihin sa panahon natin ay world. Nandito tayo sa earth, nandito tayo sa world. At ang king of Egypt ay ang Pharaoh, and king of this world ay si Satan. Ang Israelites, ang Hebrew, sila po yung sa panahon na yun, sa panahon natin, ay tayong mga tao. At ang bondage po, that time sila ay under sa bondage ng Pharaoh. Tayo po ay nasa bondage of sin. Habang tayo po ay nandito sa earth, at yung mga plagues, yun po ay mga gawa ng tao na para sila ay makawala sa bondage. Merong 10 plagues. And lastly po, because of the 10 plagues, because of the blood of Jesus, doon sa Passover, kapag sila po ay naglagay ng dugo doon sa kanilang hamba ng mga pintuan, pahaba at pababa, hindi po mamamatay ang mga panganay sa kanila. Sa panahon po natin, that is the blood of Christ. At because of the blood of Christ, yun po ang magiging dahilan para tayo po ay mawala sa sin, from Satan, bondage of Satan. And that is the time po ng Passover ay nakawala din po sa bondage ng Pharaoh. Ang mga Israelites at sila po ay pinayagan ng Pharaoh na lumabas ng Egypt. Sila po ay dumaan ng Red Sea na ang halimbawa po ay baptism, water baptism. At sa wilderness mo, namatay ang 600 na mga more than 20 years old na mga nagre-reklamo at walang pananampalataya sa Diyos. Yan po ay sineshake
tayo din po ay sinishake pamisa-misa ng Diyos kasi gusto niya matira yung mga matapat na naglilingkod sa Kanya at nananampalataya sa Kanya. Ang mana po na kinakain nila, that time araw-araw, ang katulad po nila ng Bible, ang kinakain po natin ng kahit ng maraming religion ay ang Bible din. At pagkatapos po nun na nakapagpinta sila sa Jordan River, which is equivalent to baptism in the Holy Spirit, ay napunta po sila sa Promised Land. At pinoses po nila ang Promised Land, kinuha nila, which is ang equivalent po niya sa panahon natin is a prosperous life, blessing. Hindi po yan heaven. Hindi kailangan ng baptism ng Holy Spirit. Hindi natin kailangan ng power ng Diyos sa heaven. Because safe na tayo doon. Dito natin kailangan yan. Kinakailangan natin labanan. We must fight the works of the devils in our life. Sa buhay po natin, every day, mananalangin tayo. Pag-pray natin ang pamilya natin, just cover us tightly with the precious blood of Jesus. Pag-pray po natin ang ating mga pastor, ang ating mga leader. Ipag-pray po natin ang ating mga trabaho. Dito po yung tayo po ay magagamit po natin ang ating right to fight and to claim what God has promised to us. Amen. At ang huli po ay we must be motivated. We must be motivated. Ang sabi po ng verse 4, appoint 3 men from each tribe. I will send them out to make a survey of the land and to write a description of it according to the inheritance of each. Then they will return to me. Nagpa-survey po siya. Sa bawat tribe na yon, kumuha siya ng mga tatlo at sinurvey yung lugar kung gaano kaganda at kinuha ang sukat. Magaling po silang mga surveyor that time. Kinuha nilang description, sukat, gaano kalaki, ipinakita ni Joshua sa kanila kung ano yung mamanahin nila para ma-motivate sila. I remember last Friday, yung testimony ni Sister Ruth, Doktor. Yung building, kine-claim na niya. Magtrabaho lang doon, hindi ko yung building. So, meron siyang goal. Meron ka dapat na gusto mangyari. Meron kang i-claim. At napaka-effective po. Pinakita ni Joshua sa kanila kung gaano kaganda ang nakadaan para sa kanila. Wala na yatang tataas doon sa pinay ko. Ilang floor yun sa'yo, no? 8. Ito, 185 floors. Kung kaya nyo taasan, nasa nyo ba? Hintayin nyo sa Saudi. Okay? Ibig sabihin, mga Amerika, laki-lakihan mo na. Amen? Ang sabi ko dati, tingnan natin yung future natin. Nung nagpadala si Moses ng spy, tinignan nila kung ano meron doon sa Promised Land. Nakita nila kung gaano kalaki yung mga grapes. Silipin natin yung ating Promised Land. Silipin nyo, dahan-dahan. Gusto nyo bigla. Makita nyo, mga tatlong ganyan kotse nyo. 4. Hindi kayo tagalinis lang yan. Dapat ay sa inyo. Amen. Silipin nyo, makita nyo ang future nyo, makita nyo ang future ng mga anak nyo. At kinakailangan po ay ma-personalize natin yung mga promise na yan. Verse 4.
sa Facebook. Ang mga, yan lang, nakita ko, yung iba wala eh. Nintendo na sa metro, tsaka sa bus. Mag-upload kayo mamaya para sa part 2, kayo natin. Okay. Kinakailangan po ay lawakan na natin ang ating mga boundaries. Kinakailangan po yung ating mga dreams, mga pangarap. Mangarap po tayo. Alam niyo po, kapag humingi kayo ng maliit na bagay sa Diyos, napapahiya po ang Diyos. Bakit po? Kasi nililimitahan natin ang Diyos. Huwag natin limitahan ang Diyos sa buhay natin. Kung ano yung pangarap mo, panaginip mo, kung ano yung gusto mong ma-possess, ma-repossess, kinakailangan ay sabihin natin. Para wag po natin mamiss yung ating mga inheritance. Minsan po katulad po ng mga tribes. Sabi nga, Joshua, wala pa kaming inheritance. Actually, para sa kanila yun eh. Hindi mo kailangan hingin. Yung para sa iyo na. I-claim mo na lang siya. Ang sabi ni Joshua, ano pa hinihintay nyo? Hindi nyo naman kailangan i-request yun eh. Kasi by faith sa inyo na yan. Pangako ng Diyos sa inyo na yan, lugar na yan. Hindi mo na kailangan doon, bigyan mo ng promise ka. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Hindi na kailangan kasi para sa kanila yun. Ang gagawin na lang nila ay i-repossess, lalabanan yung mga nando doon. Ang Diyos, God will be with them. Pagka lumabag po sila at i-deliver ng Diyos sa kanila, ganun din po sa atin. I-claim na po natin, huwag natin hingin yung para sa atin na. I-claim na natin. Amen? Amen. Kung ano po ang pinangako ng Diyos sa atin, legally, every dream, every prophetic utterance, lahat ng bagay na alam natin na pinangako ng Diyos sa atin, ay i-claim po natin. Naniniwala po ako na marami pong Christians ang mapupunta na namin. Amen? Amen? But they will miss their destiny or their inheritance on earth. Mapupunta ka ng langit pero mamimiss mo yung destiny na binigay sa iyo ng Diyos dito sa lupa. Mamimiss mo yung mga pagpapala na nilalaan niya sa iyo. Dapat hindi tayo masatisfied na tayo ay pupunta lang ng langit. Dapat ay makuha rin natin ang destiny o yung promise land na niinanda ng Panginoon para sa tao. Amen. Sabihin nyo sa katabi nyo, ano ba ang hinihintay mo? Tayo po lahat, tayo po at umigil. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa hapon po ito. Tunay, Panginoon, alam po namin ang pangako mo po sa amin, mga dakilang bagay, dakilang pagpapala o God, ang iliyahan po sa buhay ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat. Because of the death of Jesus Christ, kami po ay napabilang sa mga tagapagmana mo. Thank you, Jesus. Marami pong salamat. Kami po ay hindi karapat-dapat. Kami po ay hindi kasali. Kami po ay hindi nakalista sa mga tagapagmana mo. But because of your love to us, dakilang Diyos, binigay mo yung kaisa-isang anak mo na si Jesus. At kung sino man ang tumanggap sa Kanya, tumatanggap sa Kanya as the Lord and Savior, Panginoon, sila po ay sinasama mo sa mga tagapagmana ng mga pagpapalang inilalaan mo para sa iyong mga anak. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon. At sa oras mo ito, I pray, Panginoon, hallelujah, I pray, Panginoon, itaas mo po ang antas
ng pamumuhay ng bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. And even we bind lahat ng hadlang in Jesus' name. Yes. In Jesus' mighty name, pinakakawalan ko po, Panginoon. Prosperous life sa bawat isa. Hallelujah. Itaas mo po ang antas ng aming pamumuhay. Itaas mo po ang antas ng aming pananampalataya, Panginoon. At tunay kami makita mo na malugod na naglilingkod po sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, bigyan mo ng katuparan ng bawat panaginip, ang bawat pangarap, Panginoon, ng bawat isa, ang bawat ninanais, O God, na naaayon sa iyong kalooban. Maraming po salamat at maranasan nila, Panginoon, ang bayong pagpapala na nagmumula sa iyo. Buksan mo ang pintuan ng kalangitan at ibuhos, Panginoon, ang lahat ng kanilang pangarap, ang lahat ng kanilang panaginip. Bless everyone, dakilang Diyos, more than what they need, O God. Maraming pong salamat at balugan mo kami ng iyong makapangyarihang dugo, Panginoon. Hallelujah! At maranasan namin, ma-enjoy namin, Panginoon, ang mga pangako mo po sa bawat isa sa amin. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, dakilang Diyos. At sa hapon po ito, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay. Ito po ang aming samot na namin sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ay magsabi ng Amen.